Isang magandang umaga mga ka-farmers. So ngayon po ay nagbabalik tayo sa ating vlog. So ang ating pag-uusapan po ngayon ay pag-aabono po ng kamatis gamit po ang calcium nitrate at complete. So side dress po yung ating gagamitin. So mag-side dress po tayo. So dito po tayo mag-aabono malapit po sa puno ng ating mga kamatis. So huwag natin ididikit sa puno ang ating mga abono para po hindi masunog yung ating mga kamatis. Calcium nitrate po yung ating ginamit na abono para mas lalong lumakas po at tumibay ang puno ng ating mga kamatis. Hindi po ng complete fertilizer sa paghahanda po naman para sa pagbubunga ng ating mga kamatis. So kunti-kunti lang po. So iniiwasan ko po ang paggamit ng urea sa panahon po ng pagsa-side dress kasi malakas po ang urea na magsunog po ng ating mga kamatis. Yung singaw po lamang ng urea ay sapat na para matunaw po yung kamatis. So calcium nitrate po tayo at halong complete. Sa gilid lang po ng puno natin ilalagay. Ito po ay sakto po kasi po kahapon ay umulan, basa pa yung lupa. So ganyan lang po ang pag-aabono po ng ating kamatis. Kapag malapit na po mamunga po yung ating kamatis or namumulaklak na po, iiwasan na po natin yung paggamit ng calcium nitrate or nitrogen content na fertilizer para maiwasan natin po yung pagka-purak or pagkalaglag ng mga bulaklak. Magiging maintenance po natin yan ay complete fertilizer at iba pang organikong pataba. Yun po yung foliar fertilizer po na maaari natin magamit po. So pwede rin mabili yan sa mga agri-supply para po tuloy-tuloy po yung pataba natin sa ating mga kamatis. So ito pong ating kamatis na ito ay nalagyan natin ng calcium nitrate nakaraan pong linggo. So ngayon po ay nasa pangalawang pag-aabono na po tayo. So inaasahan natin na kapag nakatikim talaga ng abono na chemical yung tanim natin ay mabilis ang paglago nito at mabilis nito mamulak. Makikita mo na nasa gitna lang ako naglagay ng abono para safe yung ating mga kamatis. So sa iba po ay pwede tayo gumamit po ng bungkal, no? Bubutasin natin tapos ilalagay natin yung abono at tatakpan ng lupa para safe. Pero ito po dahil po medyo maulan ngayon ay okay lang po na sa gitna tayo maglalagay, medyo malayo sa puno para hindi masunog yung ating mga tanim. Sa karanasan po natin ay iniiwasan natin yung paggamit po ng urea lalo sa side dress dahil po nasusunog po yung ating mga tanim. Kaya nga po sa gitna lang po tayo naglalagay at malayo po sa puno. Yan, so ganito lang po kasimple yung pag-aabono po gamit yung side dress para po sa ating mga kamatis. Ayan, makita po natin na yung epekto po ng calcium nitrate po nakaraan. So talagang nasusundan po ninyo yung ating mga episode ng ating vlog po nakaraan sa pag-aabono po ng kamatis. Makita natin yung development po ng ating mga kamatis. Ayan po, mayroon tayong isang plat ng kamatis. So makita natin po na sa pag-aabono po, mainam po na kung mayroong mababang lugar dito sa gitna. So diyan tayo mag-aabono po ng maglalagay po ng abono. Sa bandang gitna lang po ng mga kamatis natin para doon ang punta ng abono, hindi madiretso po sa puno. Saan po natin na iwasan po natin na madikitan po ng abono yung mga dahon ng ating kamatis para maiwasan po yung pagkasunog nito. So sa gitna na po tayo maglalagay sa pagitan po ng dalawang puno po ng kamatis. So yan po yung ating sample na abonohan natin. Dito po mga kaibigan, makikita ninyo na gustong gusto po ng kamatis yung mabuhaghag na lupa at mabuhangin. Ito po aming lugar ay malapit po sa tabi ng dagat. So mabuhangin po yung ating area dito. Ayan po mga kaibigan, ganyan lang po yung kasimple po yung pag-aabono natin ng ating mga kamatis. Kung may mga damo po ay inyo na rin bubunutin po para hindi makaagaw ng ating mga tanim. So napakabilis po na lumago yung mga halaman natin kapag meron pong mga chemical na abono. Pero mas mainam po kapag organic po yung inyong mga abono
dahil mas matagal po magamit, makonsumo ng kamatis ang mga organikong abono. Ang chemical po ginagamit lang natin para mas mapabilis po ang produksyon ng ating mga kamatis. Pero hindi po natin i-encourage na patuloy po ang paggamit ng chemical dahil alam natin nakakasama ito sa kalusugan ng tao. Yan po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa ating YouTube channel.